question nito pong nitong si Congressman Luistro, mga kababayan, eto pong PIDEA patungkol po dun sa dun sa pagkakapas lang, mga kababayan, at pagkakalagay nitong si Espinosa Sr. dun po sa narcolis, mga kababayan, na inilabas ng Malacanang nung mga panahon na si Duterte pa yung presidente. Kasi nga naman, yung narcolis ni Duterte, mga kababayan, narcolis ni Duterte yon. At minsan nga yung nilalaman ng narcolis ni Digong, wala dun sa PIDEA, mga kababayan, sa sinasabi ng PIDEA. Katulad na lamang nung sinasabi ng presidente natin, di umano gumagamit ng ipinagbabawal na bato at nakita daw niya dun sa narcolis, pero itinatanggi naman ng PIDEA. At saka kahit itong si Bato, talagang pinatutuhanan na wala naman nga talaga. So ngayon, kung makikita nyo, sinabi din naman ni Mabilog na wala siya dun sa narcolis, mga kababayan, at wala siya dun sa ng PIDEA. Wala siyang kaso na related sa ipinagbabawal na bato. So ibig sabihin, yung narcolis na lumalabas ng mga panahon ni Duterte, galing lang sa isip ni Duterte. Imagination lang nitong si Digong laban sa kanya mga kaaway, di umano. Mga kababayan, so ngayon, ito, pakinggan natin etong balita na lumabas galing po dito sa teleradyo na kung saan video po ng Congress yung ginamit dito. Patungkol dito kay Congressman Luistro, question PIDEA over inclusion of slain ex-Albuera Mayor in narcolis. Mga kababayan, so ito, i-play na po natin. Okay, thank you. I just have one quick question for PIDEA. PIDEA, sir. Palagi pong nababanggit itong narco list. Even from the time of the 3 Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. And now, we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo if during the time the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed, but in the list he is already indicated as neutralized. So, he was, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, PIDEA, kung kailan po Diba? napasama dun sa narco list? Was it after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the After. death of If Mayor you are Espinosa. saying, PIDEA, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the period or as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or whatever was his participation, Your Honor. Mr. Chair, I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a Tama. matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker whether during the hearing or off the hearing as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. Tama. So I hope we can come up with something, validate and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. At saka dapat, mga kababayan, dumadaan sa due process. Kaso nga lang ang problema, yung ibang mga napapalagay sa narcolis, mga kababayan, nasa na ngayon? Yung iba kinakain na ng lupa. Baka nga yung iba buto na ngayon. Mga kababayan, ibig sabihin, yung ibang mga napapalagay sa narcolis, saglip na protektahan, mga kababayan,
or saglip na magkaroon ng proteksyon at dumaan sa due process, pagbayaran nila yung kanilang kasalanan, kung may nalabag ba talaga sila, hindi na nangyari yon. Kasi nga yung iba, itinutumba na lang. Katulad mga kababayan ni Espinosa, hindi sa ipinagtatanggol natin. Yung sa atin lang, sana man lang nagkaroon ng due process. Kasi yung isa, itong si Espinosa Senior, kahit nakadetain na mga kababayan, naitumba pa, nagawa pang maitumba mga kababayan at pinalabas na ng laban. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin na kung saan, eto daw pong narcolis mga kababayan, ginamit lamang daw po laban sa mga enemies or kalaban ni Duterte o mga kritiko nitong si Digong na bumabati ko sa kanya. Ayon daw po dito kay Espinosa mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin ng mabuti etong isa pang balita na nakita natin. Espinosa. Okay na po, sir. Okay na po, Mr. Chair. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, sinusundan po natin ng sinumpaang salaysay ni... Oo, magaling Kuya Lori, etong si Lazo. Magaling din to. Kahit na siniraan ni Maharlika. Napakatindi rin ito. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ginoong Espinosa at it was very striking po, no, lalo po doon sa number 21 hanggang sa 25. Ginoong Espinosa, Mr. Chair, ang pakiramdam niyo po ba ay nagamit kayo? Ginamit kayo sa lahat ng mga nangyaring ito? Sa sarili ko, pagkaintindi sa aking sarili, nagamit ako at naging biktima lang sa Siyempre. mga nangyayari. Noong pong sa sinumpaang salaysay niyo muli, nung kayo po ay medyo napilitan na sabihin po at magturo po ng mga taong inyong napagbintangan at mga taong naidamay, ang emosyon po ba na nararamdaman nyo ay yung takot po para, hindi po para sa sarili nyo, pero para po sa mga mahal nyo sa buhay? Opo. Kahit, Yes po. kahit sino naman mga kababayan, kahit sino, pag pinilit kang gumawa ng kwento at nakasalalay ay buhay ng pamilya mo, kahit hindi mo gusto, gagawin mo eh. Kasi unang-una, buhay ng pamilya mo yung nakasalalay, mga kababayan. Kaya kahit sino talaga, pag napalagay sa sitwasyon nitong si Kerwin Espinosa na pakiramdam mo wala ka ng kakampi kasi ang presidente na mismo mga kababayan, di umano yung nasa sa likod, and then yung PNP chief mga kababayan yung nagdidikta sa'yo, wala ka talagang magagawa kung hindi sumunod. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. May knowledge po ba kayo, meron po ba kayong kaalaman kung ano po tong narcolis na to, paano binuo, paano ginawa, paano inayos, paano na-validate, paano po nilagay yung mga pangalan, which is, nandun nga po yung mga pangalan niyo po. Your Honor, sa sariling pagkaintindi ko at sa sariling analisar ko, parang yung nakaraang administrasyon, pag hindi ka kakampi nila or kaalyado, pwede kang ilagay sa narcoles. Yun lang po ang ano ko sa yung sa tingin. Kasi ganyan din yung nangyari kay Mabilog mga kababayan eh. Since hindi siya kaalyado nitong si Duterte mga kababayan at may istorya pa ngayon, may issue pa ngayon na di umano'y pinagbintangang pinapatay yung ilaw, napalagay siya sa narcolis. Tapos ang pinakamasaklap nun mga kababayan, dapat tutumbahin na siya kaso nagpakalayo-layo po siya para maisalba yung kanyang buhay. Mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo no nagkikwento etong si Mabilog sa Quadcom, halos mangiyak-ngiyak na siya mga kababayan dahil nga napakatindi nung pinagdaanan niya sa napakahabang panahon hanggang sa matapos ang termino nitong si Duterte. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tingin ko nitong narcoles na ito kasi maraming inosente, maraming malinis na tao, may mga na sali sa narcoles, hindi nga marunong magsigarilyo, nasali na sa narcoles.
'Di ba? Walang insaktong validation. Bago ilagay sa narcolis, sana imbestigahan talaga ng mabuti kung talaga bang totoo. Yun lang po. Mr. Chair, from the interpellation of the Honorable Jinky Luistro, sabi nga po niya, she's malaking hiwaga po kung paano ginawa itong narcolis na to, kung paano po nagawa ang listahan na yan. Based po sa mga statement saka sworn affidavit ni Ginoong Espinosa, para po siyang parang parte po ng pelikula. Para po siyang parang nagamit po siya sa isang, they're trying to paint a bigger picture, Mr. Chair. Naniniwala po ba kayo na after po nung nangyari sa inyo, nagamit din po yung sitwasyon nyo na parang lalong gamitin itong narcolis na mag-instill po ng fear, magbigay po ng takot at magbigay ng certain alertness po sa mga kasama sa listahan na yun. Pwede niyo ba pong ulitin ang katanungan, Your Honor? Mr. Chair, Ginoong Espinosa, naniniwala po ba kayo na yung sitwasyon nyo ay ginawang example po para sa mga iba pa pong nakalista sa narcolis, parang ginawang sample, parang ginamit po yung exact situation nyo sa pagturo ng mga pinagbibintangan sa nangyari po sa inyong ama? Naniniwala po ba kayo na parte po lahat to ng mas malaking, sabi nga nila, mas malaking script, mas malaking pelikula? Ito ay lahat scripted na mga nilalagay nila sa narcoles. Di ba? Scripted. Hindi ito nakakatulong sa gobyerno natin. Mr. Chair, I would just like to... So maliwanag, mga kababayan, na ang tingin dyan ni Kerwin Espinosa, since nangyari sa kanya yan, siya yung pwede maging halimbawa, mga kababayan, ng mga napalagay sa narcolis na nagamit lamang para magdiin ng mga taong inosente, mga kababayan, ang tingin niya dyan, talagang scripted yung narcolis, mga kababayan, nitong si Duterte. Kasi nga, mga kababayan, nahalatang scripted dyan ng sambayan ng Pilipino nung idinidiinan ni Digong, mga kababayan, si PBBM na gumagamit daw ng ipinagbabawal na bato. Dahil nakita nga daw, nung mayor pa siya, nakita daw niya, mga kababayan, sa narcolis ang pangalan ni PBBM. Tapos hindi nila mapatunayan ngayon, mga kababayan, na si PBBM talaga is involved sa ipinagbabawal na bato. Kaya dun pa lang alam na ng taong bayan na yung narcolis na sinasabi ni Duterte ay galing lamang sa kanyang isipan. Mga kababayan, ibig sabihin, galing di umano sa imagination nitong si Digong. Kaya kung titingnan po nating mabuti itong narcolis na sinasabing ito, nagamit lamang para para pag-initan, mga kababayan, yung mga arrival or hindi kaalyado nitong si Duterte sa politika.